Itong matutunghayan nyo ay ang karanasan ko taong 1987 sa dati naming bahay sa Antique. Tawagin nyo ako sa pangalang Mon. Sa mga panahong ito ako ay nasa 12 anyos pa lamang. Yung nanay namin ay mayroong maliit na tindahan sa aming bayan at si tatay naman ay nagtatrabaho bilang isang karpentero. At sumasama ito sa kanyang kaibigan na nitong mga panahong ito ay mayroon ng posisyon. Kung meron man siyang mga proyekto, ay agad naman niyang pinupuntahan si tatay sa bahay at gagawing tauhan. Kadalasan ay nananatili sila sa job site nang sa ganun ay hindi na sila uuwi tuwing hapon, lalo na kung malayo ito mula sa aming bayan. Kaya naman may mga gabi na 3 lang kami sa bahay. Ako, si nanay at si lolo, tatay ng aking nanay. Si lolo ay isa ring karpentero at nung malakas pa ang kanyang katawan, ay sinasama rin niya si tatay sa kanyang mga proyekto. At siya rin ang dahilan kung bakit natuto ang aking ama sa ganitong trabaho. Ako lang din ang nag-iisang anak, subalit hindi namin inaasahan na meron pang darating. Isang madaling araw ay nabulahaw kaming lahat sa mga tahol at alulong na mga aso. Isa kami sa may pinakamaraming aso sa aming baryo sapagkat si lolo ay mahilig mag-alaga ng mga ito. Walang araw na hindi niya inaalagaan ng kanyang mga alaga. Mahal na mahal niya ang mga ito at itinuturing niyang parang tunay na mga anak. Sa katunayan, parang mas mahal pa niya ang mga yun kesa sa akin, kung pagbabasehan ng pinapakita niyang pag-aaruga. Kaagad naman akong bumangon at nakiramdam sa paligid, sapagkat ito ang pinakaunang pagkakataon na narinig namin silang tumahol at umalulong ng ganito kaingay. Hindi naman nagtagal ay narinig kong nagtatanong si lolo kung ano ang nangyayari. Kaya naman napagpasyan ko nang puntahan ito sa kanyang kwarto. Nang makalabas na ako ay nakita ko siyang tumungaw sa bintana. "Lo, bakit kaya sila nag-iingay?" "Shh! Tumahimik ka! Baka merong nakapasok." Tumahimik ako at nakiramdam sa paligid. Pero wala kaming ibang nadidinig bukod sa mga tahol at alulong. Napagtanto ko naman na si nanay ay hindi pa nakakalabas ng kwarto. Kaya naman pinuntahan ko ito para tignan. Nang makapasok na ako sa kanyang kwarto, ay nakita ko siyang mahimbing na natutulog. Sa ingay ng mga alaga namin ay nakapagtataka kung bakit hindi man lang ito nagising. Nay! Gumising po kayo! Nay!" "Anong nangyayari dyan? Meron bang problema?" "Si nanay po, ayaw gumising. Kahit anong gawin ko." "Tumabi ka! Iha! Gising! Kumuha ka doon ng malamig na tubig. Dalian mo." Agad naman akong tumungo sa kusina para kumuha ng malamig na tubig. Nang makarating ako ay narinig ko na para bang may naglalakad sa bubong ng aming bahay. Nag-iingay pa rin ang aming mga alaga, subalit dinig na dinig ko ang bawat yapak niya. Hindi ko man alam kung ano ang naglalakad, pero sigurado akong medyo malaki ito at mabigat kung pagbabasehan ng tunog ng kanyang mga yapak. Dali-dali naman akong kumuha ng isang basong tubig. Agad akong bumalik sa kwarto ng aking ina.
Pagkarating ko ay agad na kinuha ni Lolo ang dala kong baso na may lamang tubig at saka binuhos naman ito sa mukha ng aking ina. Agad naman siyang nagising at nang maimulat niya ang kanyang mga mata ay labis ang kanyang pagtataka kung bakit namin siya binuhusan ng malamig na tubig. Nagtanong ito kung bakit nag-iingay ang mga aso. Hindi nga namin alam kung ano ang nangyayari. Pero may kutob ako na meron silang tinatahulan. Pakiramdam lang tayo. Sige Lo. At mas mabuti siguro na patayin natin ang gasera dito sa kwarto. Pero yung nasa sala, hayaan na lang natin. Tumango si Lolo at ito nga ang ginawa namin. Makalipas lang ang mahigit 10 minuto ay nagreklamo ang aking ina na unti-unting sumasakit ang kanyang tiyan. Ayon sa kanya ay para bang hinahalukay ang mga kanyang lamang loob at may mga kamay na gumagawa nito. May kutob ako. Nakababalaga na itong nangyayari sa atin. Kasi ito ang unang pagkakataon na nagkakagulo ang aking mga alaga. Oo nga po Lo. Sigurado din ako na meron silang nakikita at nararamdamang hindi maganda. Nakita ko namang napahinto si Lolo at napaisip na mukhang meron siyang gagawin. At makalipas ang ilang minuto ay lumabas ito ng kwarto at kinuha ang isang martilyo na ginagamit niya noon sa pagkakarpintero. Lo, saan po kayo pupunta? Huwag na po kayong lumabas. Haharapin ko lang tong hayop na to. Akala niya siguro takot ako sa kanya. Hoy, kung sino ka man, haharapin kita. Si Lolo ay agad na naglakad palabas ng bahay. Habang kami naman ni Nanay ay nakikiramdam at nakikinig lang sa paligid. Makalipas ang ilang sandali ay narinig naming lumakas pa ang pagtahol ng aming mga alaga. At si Lolo ay nadidinig naming nagmumura. Alam namin na kung saan man siya magpunta ay sinusundan siya ng kanyang mga alaga. Pagkarating nila sa tapat ng bahay ay huminto si Lolo at nagparinig pa. Sa mga sandaling ito ay napasulap ako kay Nanay at napansin ko na merong mga dugo na dumadaloy sa kanyang mga binti. At makalipas lang ang ilang segundo ay agad itong namilipit sa sobrang sakit ng kanyang puson. Lo, si Nanay po. May mga dugo. Tulungan niyo kami dito. Pumasok muna kayo. Ilang beses akong sumigaw pero si Lolo ay hindi tumutugon. Inutusan naman ako ni Nanay na tignan si Lolo sa labas ng bahay sapagkat kaya pa naman niya ang kanyang sarili. At nang makalabas na ako ay nakita ko si Lolo na nakahandusay sa tapat ng aming bahay. At ang mga alagad namin ay nakatingala at merong tinatahulan sa bubong. Nang marating ko ang kanyang kinaroroonan, ay nakita ko siyang nakahandusay at tila ba wala ng malay. At pagkatingin ko sa bubong na kung saan din nakatingin ang mga alagad namin ay laking gulat ko nang makakita ng malaking baboy na kulay itim. Ito na ang dahilan kung bakit nag-iingay ang aming mga alaga. Hindi ako makapaniwala na si Lolo ay aking binuhat sa edad kong ito. Pero sa tingin ko ay nang dahil ito sa matinding takot na aking nararamdaman at hindi ko na alam ang aking gagawin. Si Tatay kasi noong mga panahong ito ay nasa ibang probinsya at meron silang tinatapos na proyekto. Kaya naman kami lang ang tao sa bahay. Nang may pasok ko na si Lolo sa loob ng kwarto, ay dito na siya nagkaroon ng malay. At agad naman itong nagpanik nung makitang may mga dugo si Nanay. Binuksan ko ang bintana at sumigaw ako ng sumigaw nang sa ganon
ay marinig ako ng mga kapitbahay namin. At di kalaunan ay pinuntahan kami ng mga ito. At kinuwento naman namin ang lahat ng nangyari. Nakiramdam kami kahit na yung mga alaga namin ay tumahimik na. At sa unang dinig namin ng tiktilaok ng manok ay lumabas si Lolo para kumustahin ang kanyang mga alaga. Subalit narinig na lang namin itong umiyak sapagkat lahat sila ay wala ng buhay. Nagbanta naman si Lolo na kapag malaman niya kung sinong may gawa ay hindi siya magdadalawang isip na gawin din sa kanya ang ginawa sa aming mga alaga. Makalipas ang ilang araw ay nalaman namin na si nanay ay buntis. Hindi naman nasundan ang karanasan naming ito nang dahil sa tulong ng isang magaling na albularyo. At nagsimula ulit na mag-alaga si Lolo ng mga aso. Pero mas marami na sa mga panahong ito. Maraming salamat sa pagbigay niyo ng oras sa karanasan namin. Dito ko natatapusin ang kwento.